match press conference. Congratulations to the FEU Lady Tamarons for winning over the Adamson Lady Falcons in 4 sets. The Lady Tamarons are now on a 3-match winning streak. We have Coach Manolo Repubia, Paida Bacanque, Jean Asis, and Jers Petalio. Coach, congratulations for this victory. It's a character building na swing nyo 3 games in a week. At ano man sabi mo sa pinakita ninyo team itong stretch na to na dinaanan nyo para maging third place pa rin kayo? Happy naman kami, pati si Coach T, on behalf of Coach T. Sakit kasi siya. Happy doon sa nakita na performance na ginawa ng mga players. And nagbubunga na yung from na natalo kami dun sa yung nag-break yung natalo dun sa UP. So ang baba talaga ng emotion, gano'n. So pakunti-kunti nakakabalik. So ayun, napakita na nila yung FEU Lady Tamarons talaga. Thank you. Eugene, you had 6 of 30 attacks, 5 service aces, 3 blocks. So ano masasabi mo na yun nga, nitong tatlong beses kayo naglaro nitong luto and magiging maayos naman kaya naging third place pa rin kayo? Siguro masasabi ko lang is kung paano mo talaga ikaw compose yung sarili mo inside the court. Kaya sobrang sunod-sunod yung game. Siyempre nakakapagod siya, pero at the same time, iniisip namin ng team kung ano nga ba yung goal namin this season 87. Sunod na talaga yung goal namin. Thank you. To Jersey, 14 attacks, 2 service aces, 15 extra receptions, and 5 digs. So yun nga, talagang at least makakahinga kayo ng maluwag kasi 3 games na dinaanan nyo in 1 week. So ano masasabi sa pinakitang character ng team? Sobrang happy and talagang kasi pinaghirapan ko talaga namin every point sineselebrate namin, every point pinaghihirapan namin, and yung every point na yun sa training sobrang hirap yun, so kaya pinaghihirapan po namin lahat ng pinagdadaanan ng team, and thankful naman na naging bunga to, na lumalabas na yung consistency na sinasabi natin, and hopefully mag-continue pa. Thank you, Church. Goodbye, you have 10 attacks, 3 blocks, 7 digs. So, what can you say about your performance? Are you getting better, or you looking for something more from me, Paida? The first, I want to say thank you to my teammates and the coaches, because it's about team work. Yeah. Work, and then also about the focus. We was focused and then happy inside to the court, and then I'm so happy also to my performance. So I hope I cannot stop that, but I'm still to do it every time. Thank you. Thank you, Paida. Hey, the floor is open for questions. For Jersey and Jean siguro, mga after nung back-to-back losses, ano lang siguro yung na-rediscover ng team ngayon kaya tatlong sunod-sunod na panalo? Siguro nakita kasi namin yung potential talaga ng team, kung ano talaga yung kakayahan namin. So parang after ng back-to-back losses, parang inisip namin, hindi na kami yung team dati. So parang ibang kwento na to, ibang season, ibang kwento, ibang mga tao. So parang inisip namin na may kakayahan yung team. So bakit namin sasalamin yung opportunity na makapag-perform kami ng maayos inside ng court, and mapakita namin yung potential namin sa mga tao, and sa kung paano kami maglalaro sa loob ng court. So yun. Yung akin na din po is we're a contender na talaga na yun. Hindi yung dark horse nung last season, parang sobrang parang sinasabi nila sobrang hinog pa or ganon. Parang nakakasabit pa lang daw kami sa fourth. Pero ngayon po, talagang lalaban na po kami. And we're gonna showcase our talents and yung pinaghihirapan namin sa team. Coach, na-mention ni Coach Tina last week, medyo tough schedule. Yun nga, 3 games in 6 days. But so far, mukhang working naman sa inyo, puro panalo yun. But siguro, from a coaching standpoint, what were adjustments made in order to ensure na yung 9 players nyo, kakayanin din yung ganong klaseng load? Sa tight na schedule kasi,
siguro, ano, yung pag-manage lang ng training, manage din sa, syempre, sabay ng aral nila. So, kailangan lang talaga maganda yung pagkakatimpla para siguro makuha yung every game na goal. Yun, tapos may susunod na game na mabigat-bigat. Coach, kamusta na po yung naging adjustment siguro for you personally after being the head coach last year and this year? Yung dynamic na yun with Coach Tina to lead this team this year. Halos same, halos ano naman. Kumbaga yung position lang naman yung na iba, pero yung relationship, yung connection namin bawat isa from coaches to players, eh, same pa rin naman, walang bago. Kaya, yan. Coach, ayun ba, tough schedule over the past week, pero tatlong wins na pulot nyo during those 3-game winning streak. O anong statement na lang binibigay ng FEU over the span of this 3-game winning streak na ayun, nasabi ni Jersey kanina, contender na talaga kayo? Ano lang statement ang gusto nyo ibigay to the rest of the league? Siguro nga, ayun yung nagiging mindset kasi talagang contender na kailangan talaga ipakita. Hindi lang kailangan sabihin eh. So kailangan itrabahuin talaga na talagang contender tayo. For you, Gina, na contender na talaga kayo, pero the job is far from that pa talaga. So, ano lang personally kailangan pa-improve ng team as you head to the last 2 games ng elimination round? Siguro, ano po, meron naman siya, pero minsan kasi nakawala. Yung ano, tapang pa, lalo na pag pa-endgame na. Siguro yun na yung kailangan namin, nagalit sa sarili namin. Kasi minsan bumibitaw. Pero yan, unti-unti nakukuha na namin yung facing namin as, like, team mismo na bigay na namin yung sa sarili namin. And nakikitang-kita naman kasi hanggang duluhan, walang sumusuko hanggang duluhan lahat lumalaban. So, Los Dons is gonna play Lasal next to wrap up the first round. And at saka, yun nga, ito may benefit here na this time meron kayong 7-day na break. So, ano yung magiging preparation nyo? Siyempre, mas maganda na maging as much as possible nasa bandang itaas kayo ng style. Saka medyo magsisimula na yung habulan sa number 2. Ano man sa? Siguro yung sa preparation, maganda kasi mahaba yung preparation pupunta doon sa Lasal game. So maraming time para makapag-recover, mapag-aralan yung mga ginagawa nila sa kung ano yung pwede maging advantage or disadvantage. So, yeah. Congratulations, Coach. Thank you!